Ibinuking si Congressman Marcolite sa pagtutwist niya ng facts or disinformation campaign para ipagtanggol si VP Sara. Tungkol ito sa talumpati niya sa Incrally nitong Lunes. Madalas kong marinig kay Kong Marcolite na minamaliit niya ang mga kapwa kongresista na di daw naman abogado. Nakakuha siya ngayon ng katapat sa isang law professor na first nominee ng Banyog Party List sa katauhan ni Atty. Ricky Tomo Torgo. Mapapanood po ang detailed vlog niya sa kanyang official YouTube channel. Ilalagay ko ang link sa description sa ibaba. Kinailangan ko pong i-share ito dahil sa aking advocacy na labanan ng fake news at disinformation. Paki-like and share po para mas maraming mga kababayan natin ang makapanood at maliwanagan. Ngayon, itong sinasabi ni Marcolita, ang Quadcom or ang Kamara daw hindi naman piskal, nagkukunwari lang na korte. Bakit daw ganun ang ginagawa kay Sara? Hindi naman yung Quadcom ang nagreklamo eh. Hindi naman yung Kamara ang nagreklamo kay Sara. Kung nagreklamo kay Sara ay yung mga sektor. Yung first impeachment complaint, yung second impeachment complaint, yung third impeachment complaint, final ng mga pare, final ng mga abogado, final ng mga sektor, may mga magsasaka, may manggagawa. Yung mga mamamayan na sa tingin nila dapat i-impeach si Sara, sila ang nag-file. So, ngayon, anong ginawa nitong mga ito? Ang ginawa ng mga ito na nag-file, sinubmit sa Kamara. So dapat ang Kamara ngayon bilang parang prosecutor, kaaralan nila kung may basihan yung impeachment complaint. Kung may basihan yan, maglalabas sila ng resolusyon, i-endorse nila ang impeachment complaint, ipa-file nila sa Senado. Ang Senado na ngayon ang korte. O paano yan ngayon, Marcoleta? Mali ba ang ginawa ng Senado ng Kamara? Walang mali doon. Diba ang purpose ng investigasyon ng Kamara? Hindi pa naman doon inaakusahan si Sara. Investigasyon pa lang yun. Sino ngayon ang nag-aakusa kay Sara? Yung mga nag-file ng impeachment complaint. Sino ngayon ang magdidesisyon kung may basihan ang akusasyon nila kay Sara? Yung Kamara. Pag nakita ng Kamara na may basihan, anong gagawin? Ipa-file sa korte. Sino ngayon ang magiging korte? Senado. Ang haba pa ng proseso, Marcoleta. Ang haba ng proseso. Mabuti nga binibigay sa inyo ang proseso. Nung panahon ni Duterte, anong ginawa nyo sa mga pinagsususpitsahan yung kriminal? Pinatay ninyo. Tapos ngayon, binibigyan kayo ng due process. Ang haba-haba na nga ng proseso na yan. Sasabihin mo, walang proseso. Parang sasabihin mo na ang Quadcom at ang Kamara, parang aakusahan mo, sabi niya, ang Quadcom ay hindi piskal. Nagkukunwari lang na korte. Hindi naman nag-aaktong piskal ang Quadcom eh. Yung House Committee, yung House Blue Ribbon Committee, hindi rin naman nag-aaktong piskal eh. Hindi rin naman nag-aaktong korte. Imbestiga lang sila. Kaya lang, sa pag-iimbestiga nila, yung mga tao, yung mga sektor, abogado, simbahan, yung mga karaniwang sektor na nanunood, hindi masikmura ang ginawa ni Sara. Kaya sa pagdinig ng Kamara, sa mga ginawa ni Sara, nakita ng mga sektor na dapat sampahan ng impeachment complaint si Sara.